Content creator na si Michiko Claudio, hatid ang makapagbigay ng awareness sa publiko patungkol sa hyperthyroidism. Isa namang kwento ng tapang at inspirasyon ang ipinamalas ni Michiko Claudio, isang content creator na hindi lang basta-basta nagbabahagi ng kanyang buhay online, kundi ginagamit din ang kanyang platform para magbigay liwanag at awareness tungkol sa kondisyon na hyperthyroidism. Siya ay na-diagnose noong 2018 na mayroong Graves' disease, isang autoimmune disorder na naging sanhi ng kanyang hyperthyroidism o thyroidism at thyroid eye disease. Tunay na hindi biro ang mga pinagdaanan ni Michiko pero hindi siya nawawala ng pag-asa at patuloy niyang tinutulungan ang iba na mas maging aware sa ganitong klaseng sakit. Ang kanyang journey ay isang magandang halimbawa din na kahit na tayo ay may pinagdadaanan, maaari pa rin tayo magsilbing inspirasyon para sa marami. Kaya naman para alamin po ang kanyang kwento, makakausap po natin ang content creator na si Michiko Claudio. Good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Michiko. Hi Michiko! Good morning po. Yes, Mitch, maaari mo bang ikwento sa amin kung paano nyo nalaman na may thyroid disease kayo at ano po yung mga unang sintomas na naramdaman nyo dito? Actually, it was like 2018 kasi I was losing weight. Rapidly losing weight. I lost 10 kilograms. And then, nag-iba na yung itsura ng mata ko, first and foremost. And then, ang dami ng symptoms like pawisin, madaling mapagod. Yung heartbeat ko, laging sobrang mabilis. And then, nagpa-check up na ako sa doctor. They did some thyroid tests and found out na meron akong hyperthyroidism caused by Graves' disease. Well, malaking bahagi ng coping mechanism ninyo ay ang makeup at ang paggawa ng TikTok videos. Pwede niyo bang ikwento kung Yes, paano ito naging isang form of therapy para sa'yo at kung paano ito nakatulong sa iyong mental health? Honestly, with this condition, dahil nag-iba yung itsura ko, first of all, ma-experience mo yung anxiety, yung self-pity, yung actually parang bullying na rin from other people kasi people tend to stare at you from children to adults. Nakakaya, no? Even adults will be staring at people with conditions like mine. So, I improved on my makeup skills kasi nga, yun nga, medyo nahihiya ako and to make myself feel better and look better. And ginamit ko din ang TikTok as my platform to raise awareness on hyperthyroidism kasi I believe a lot of people are not aware of this. They are aware pero lalo na sa ating mga Pilipino, parang gusto natin yung sa language natin, hindi sa English. So, parang I think a lot of people are more educated pag ang ginagamit nating language is Tagalog or yung language natin. And sometimes kasi yung mga medical terms or yung pag nag-search tayo sa Google, ang hirap intindihin. So, many of my followers sa TikTok are able to understand hyperthyroidism through my content. Kaya ginawa ko din siya inspiration for me and a platform. Pero maliban dun sa pag-share ng information about dun sa thyroidism, ano pa yung mga naging personal calling mo o yung nagtulak sa'yo na gamitin nga yung platform mo para magbigay pa ng kaalaman tungkol dyan sa sakit na yan, lalo't yung mga ilang pa nga sa atin na hindi pa pamilyar dito? Yung naging personal calling ko kasi is, when I had this disease, nagsasearch ako sa Google. Tapos, initially, parang ang dami kong hindi naiintindihan. And aside from that kasi, doctors are very busy, so they don't, hindi nila masyado na-explain sa'yo yung condition mo, or wala kang time magtanong pa ng marami pang tanong sa doctor mo. So, na-realize ko na there are many people out there with the same condition as mine na ang dami nilang tanong pero hindi nila matanong sa doctor nila kasi nga busy yung mga doktor. Siyempre ang daming pasyente. And aside from that, hindi nila masyadong naiintindihan ng Google. So, as a health worker myself also, I wanted to, combine both of it, my knowledge in health, plus my own personal experience sa hyperthyroidism, and use TikTok as a platform to help educate people, and most especially, help the same people with the same condition as mine. Sila yung pinaka number one na audience ko na gusto kong i-reach out kasi. Alright, Mitch, ngayon bilang isang physical therapist, paano niyo po nagagampanan o yung napapagsabay yung inyong trabaho habang patuloy na inaalagaan ang iyong kalusugan, of course, at pinapalaganap ang kaalaman tungkol sa thyroid disease? So, first of all, meron kami tinatawag ng mga information education campaigns
So, sinasama ko din yon pag meron kaming mga lectures sa community. For example, hyperthyroidism or Thyroid Awareness Month, which happened just this month actually, no? Thyroid Awareness Month din. So, sinasama ko siya sa mga lectures ko. Follow ka sa iyong social media accounts. Okay. Yeah, hi to my followers and for those who don't know me, you can follow me at Chocomich sa TikTok. Ang advice ko po sa inyo, lalo na sa mga feeling nyo meron kayong mga simptomas ng hyperthyroidism o kaya sa mga na-diagnose na ng hyperthyroidism, please po, wag kaligtaan na inumin yung mga gamot natin and wag kayong magsawa na pabalik-balik pumupunta sa doktor because this disease, kailangan may monitoring siya. Hindi siya yung one time ka lang titignan ng doctor. Every now and then talaga kailangan napapalab test tayo because this disease, pag hindi siya inaagapan, it can be fatal. First and foremost, it can destroy our heart. So we have to be careful and self-care na rin. Prioritize self-care. Wag po tayong masyadong paka-stress kasi number 1, trigger factor ng hyperthyroidism is stress. Number 2 is sa mga nagsusmoke po dyan o kaya vape, itigil na po. It's also one of the top reasons, top triggers ng hyperthyroidism. So let's take care for of our health and you can follow me for more information on this. Yun. Well, maraming salamat sa pag-share mo sa amin ng inspiring journey ni Chico Claudia. Maraming salamat, Nish. Thank you po.